Kabanata 1 ang una at ikalawang paglalakbay. Noong unang panahon may isang kaharian na tinatawag na Berbanya. Ang namumuno doon ay isang hari na hinahangaan ng lahat. Dahil sa angking husay, maganda ang naging pamamalakad sa Berbanya. Ngunit isang araw, nagkasakit ito. Malubha ang sakit ng inyong ama. Ipatawag ang pinakamagaling na manggagamot. Masusunod po, mahal na Reyna. Narito na po ang manggagamot, mahal na Reyna. Ano ang makakapagpagaling sa aming ama? Tanging awit lang ng ibong Adarna ang makakapagpagaling sa inyong ama. Mga anak ko, nangihina na ako. Maaari niyo bang huliin ang ibong iyon para sa akin? Ikaw ang nakatatanda. Maaari mo bang huliin iyon para sa akin? Ikaw. Isa po itong malaking karangalan, aking ama. At iyon ang nangyari. Naglakbay si Don Pedro papuntang Bundok Tabor. Paguran at sa awit ng ibong Adarna, nakatulog si Don Pedro. Ang ibon ay huminto sa pag-awit, ngunit may ugaling magbawas pagkatapos ng kanyang magandang tinig. Sa kasamaang palad, si Don Pedro ang mahihimbing, napatakan at naging batong buhay sa ilalim ng Piedras Platas. Nakakapagod. Ito na kaya ang ibong ito? Hindi pagbabalik ni Don Pedro, nagkagulo naman ang buong Berbanya, at ang pinadala naman ay si Don Diego. Nais ko po kayong gumaling. Maaari niyo po ba akong payagang pumunta sa Bundok Tabor at hulihin ang ibong Adarna at hanapin ang aking mga kapatid? Hindi maaari, anak. Ikaw na lamang ang natitira sa akin. Hindi ko na alam kung sa akin ay ikaw ay mawalay pa. Tiyak ako'y mamamatay na. Parehong kapalaran ang sinapit ng magkapatid, nakinig ng awit at siya'y napahimbing, at sa pagkahimbing napatakan nito at siya'y kaawa-awang naging patungbuhay din. Kabanata 2, ikatlong paglalakbay. Nakaupo si Doña Valeriana sa tabi ng hari. Dahil sa hindi pagbabalik ng dalawang magkapatid, lalong lumala ang karamdaman ng hari. Aking ama, ang makita kitang ganyan ay mas mahirap para sa akin. Kaya kung hindi niyo ako papayagan ay ako'y aalis na lamang ng labag sa inyong kalooban. Sige, mahal kong anak. Magtagumpay ka nawa. Umalis ang paboritong anak ng hari, kahit labag ito sa kanyang kalooban. Hindi tulad ng dalawang magkapatid, umalis siyang 5 tinapay lamang ang baon, at hindi siya sumakay sa kabayo. Sa bawat isang buwan ng paglalakbay, saka lamang niya nakakain ang tinapay. Nang makalipas ang 4 na buwan, isang tinapay lamang ang natira sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang leprosong matanda. Ginoo, maawa ka. Ako po hihingin kahit kaunting pagkain lamang. Maraming salamat po, Ginoo. Saan po ba ang pakay at pwede ko kayo matulog? Maraming salamat po, Ginoo, sa inyong kabaitan. Ano po bang ang inyong pakay at baka maaari ko kayo silang tulungan? Ang aking ama ay may sakit at ang tanging lunas lamang ng kanyang sakit ay ang awit ng ibong Adarna. Ngunit ang aking mga kapatid
alak. Ngunit maaari ko kayong matulungan. Pagdating sa bundok, may makikita kayong punong huwag dun tumingin. Tumingin lamang kayo sa ibaba at may makikita kayong kubo kung saan naninirahan ng taong magbibigay sa inyo ng payo upang mahuli ang kanilang nais. Kabanata 3, ang Bundok Tabor. Nang marating ni Don Juan ang Bundok Tabor, nakita niya ang sinasabi ng leprosong matanda sa kanya. Nakita niya ang kubo at nagtungo doon. Ay, namamaligpata lamang. O, kamukha mo lang talaga ang naglimaw sa akin. Rating ito sa ating gabi. At sa pagtapon nito ay aawit. Ang awit na ito ay nakakaanto. Iwasan mo duluan ang makatulog. Ito ang labaha, Dayap. Go. Sa tuwing aantokin, hiwa ng iyong palad at papatakan ng dayap. Tiyak, ang antok mo ay mawawala. 7 awit ay gagawin nito. At sa 7 beses din ito magpapalit ng balahibo. At sa 7 nitong awit at ito ay magbabawas. Iwasan mo dun na ikay mapatakan. Nice. Sa pagtapos nito, ang ibon ay matutubo. Itali mo siya gamit ito. Magaling dun. Maaari mo bang kunin ang palayok na yun? Go. At magmadali ka at punuin niya ng tubig. At pagkatapos, inuusan mo ang 2 buto. At sa... Nang marinig itong lahat, umalis Don Juan upang hulihin ang Adarna. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng Adarna, sinusugatan niya ang palad niya, pinapatakan itong dayap. Sa sobrang hapdi ay siya'y nagigising, 7 sugat ang natamo niya. Naiwasan niyang ipot ng ibong Adarna, naghintay siya. Nang marinig itong lahat, umalis si Don Juan upang hulihin ang Adarna. Lahat ng utos ay kanyang ginawa. Sa bawat awit ng Adarna, sinusugatan niya ang palad niya at pinapatakan itong dayap. Sa sobrang hapdi, siya ay nagigising. 7 sugat ang natamo niya. Naiwasan niya ang ipot ng Adarna at nanghintay siya na mahimbing na ito. Sa pagkakahimbing ng ibon ay tinalian niya ito at pinakita sa ermitanyo. At iyon ang ginawa ni Don Juan. Naging tao muli si Don Pedro at Don Diego. Bumalik silang 3 sa bahay ng ermitanyo upang magpasalamat. Umuwi silang sabay-sabay. Kabanata 4, ang pagtataksil. Habang naglalakad sa kagubatan, Bakit din lang natin siya patayin? Ayos ka lang ba kuya? Sarili mo kapatid, papatayin mo. hinanap ng 2 prinsipe si Don Juan ngunit hindi nila ito makita. Nahalugog nila ang malalapit na pook sa kanilang kaharian, maliban sa bundok Armenia, na buong buhay nila na hindi pa nila nararating. Nang marating nila ito, nabighanin sila sa kagandahan ng mga tanawin. Mga puno ay naghuhumintik sa bunga at parang hiwagang nawawala ang kanilang mga problema. Sa di kalayuan, nakita ng 2 prinsipe si Don Juan. Si
Si Don Juan lamang ang nakarating sa pinakamalalim ng balon. Si Don Juan lamang ang nakarating sa pinakailalim ng balon. Ang dalawang kapatid niya ay muling nakadama ng pagkabigo. Sa ilalim ng balon ay mayroong kaharian, isang kaharian ng pagkaganda-ganda. Ang kahariang iyon ay naninirahan ang magkapatid na parehong mayroong bantay. Sa pag-alis ni Don Juan, nalungkot ang dalawang mag-irog. Pagdating ni Don Juan sa palasyong kinalalagyan ni Prinsesa Leonora, nabihag ito sa kanyang kagandahan, tila ba na malikmutan na isang sintang minamahal. Napakagandang binibini. Sino ka? Ano ang iyong bakal? Magandang binibini. Huwag mo sanang masamain ang aking pagpunta rito. Naparito ako galing sa taas. Ngunit nang makita ka, ay ayaw nang bumalik pa. Nabihag ako sa iyong kagandahan at handang pagtutulad ka pang habang buhay. Yeah. Kay tamis ng iyong mga salita, ngunit ayoko. Mahal kong prinsesa, ang buhay ko ay ikaw. Ano pang saysay nitong aking buhay, kung sawirin lang naman sa pagsinta. Tanggapin mo itong aking puso. Pag iyang puso ay naglaho, nagtaksil ka sa iyong pangako. Pagkataksil, hindi ko yan magagawa sa aking pinakamamahal. Baksa. Ay, sorry po siya. Tara na, mahal kong prinsesa. Sandali, hindi pa tayo pwede umalis. Ang kapatid ko, hindi ko pa siya pwede. Sa pag-alis ni Don Juan, nalungkot ang dalawang mag-irog. Pagdating ni Don Juan sa palasyong kinalalagyan ni Prinsesa Leonora, nabihag ito sa kanyang kagandahan, tila ba nakalimutan ang sintang minahal. Sino ka? At bakit ka naparito? Patawarin ninyo ako sa aking karahasan. Ngunit naparito ako upang kayo'y paglingkuran. Tatayan ako. Go. Si Don Juan ay naglakbay ng ilang bundok para lamang makapunta sa kaharian ng Reino de los Cristales. Siya ay nakasalubong ng matandang ermitanyo na ngayon siya ay naman ay binigyan ng tinapay at binigyan ng tela at siya hinatid tungo sa isang muling ermitanyo sa kanyang muling paglalakbay. Sila ay nagkita ng ermitanyo at ito ay binigyan ng... Si Don Juan ay naglakbay ng ilang bundok para lamang makapunta sa kaharian ng Si Don Juan ay naglakbay ng ilang bundok para lamang makapunta sa kaharian ng Reino de los Cristales. Siya ay nakasalubong ng matandang ermitanyo na ngayon siya ay naman ay binigyan ng tinapay at binigyan ng tela at siya ay hinatid tungo sa isa pang muling ermitanyo. Sa kanyang muling paglalakbay, sila ay nagkita ng ermitanyo at ito ay binigyan din ito ng tela at hinatid sa kaharian ng Reino de los Cristales. Tignan mo kung ang sinasabi mo ay totoo. Go! Sa ating pagtitiyan, ang mag-iwan ay kataksilan. Ako'y isang prinsesa sa kaharian ng Reino de los Cristales. Go! Ngunit, aking mahal, hindi ko hahayaan matulad ka sa kanila. Tayo pumantik sa palasyo at tinitiyak kong hindi ka magiging bato. Magandang hapon, mahal na hari. Ang hapon, mahal na hari. Magandang hapon din sa inyo. Ano ang nais ng mahal na Ginoo? Narito po ako upang hingin ang kamay ng inyong pinakamagandang anak na si Doña Maria.
Maaari mo ba akong bigyan ng kaunting pabor? Lahat ko ay gagawin para sa mahal na hari. Ito ang mga buto ng trigo. Aking Francesa, mukhang posible ang pinapagawa ng inyong ama sa akin. Huwag mag-alala. Hindi kita hayaang maging bato. O siya, matulog ka na nun at ako na ang gagawa ng paraan. Aking iniibig, huwag mangamba. Ito'y bumalik na muna sa inyong kaharian. Nalapitan ko muna ang aking mahal na ama upang hindi ito mag-alalang tunay. Ngunit, ipangako mo sa akin, Don Juan, na hindi ka lalapit sa kung sinong kababaihan man. Kung mo nakita aking mahal. Dahil sa talentong mahika ng prinsesa, nagawa nitong ang pinagawa ng hari. Kinabukasan ay mayroon itong tinapay sa hapag, hindi makapaniwala ang hari. Kaya ito nag-utos muli. Lahat ng utos ng hari ay napagtagumpayan ni Don Juan at walang nagawa ang hari kundi ibigay ang kamay ng kanyang mahal na anak. Ngunit paalis pa lamang ang dalawang, magbago ang isip ng hari. Hinabol sila, tumakas ang dalawa at nagpunta sa kagubatan. Ako, aking mahal. Sa pag-alis ng dalawa ay nag-iibigan ay hindi nila alam na isinumpa na sila ng Haring Salermo, na nalilimutan ni Don Juan si Maria Blanca sa oras na sila'y makarating sa kaharian ng Berbanya bago ito mamaalam. Mangako ka sa akin, Don Juan, na sa iyong pagpasok sa inyong kaharian ay hindi ka titingin sa kahit na sino mang babae. Pangako, aking mahal. Natuwa ang buong kaharian sa kanyang pagdating, lalo na si Leonora, na nag-aantay sa kanya ng 7 taon. Sa 7 taong paghihintay, ay nasilayan ko rin ang aking mahal. Mahal na hari, ang magpakasal sa iba ay kataksilan. Kaya ngayon nandito ang aking mahal, ay anong saya ang nadarama. Ngayon, bukas ko na kayo ipapakasal. Hindi lamang, mayroon lang akong handog sa ikakasal. Alalahanin mo, Don Juan, ang lahat ng kahirapan ni Don Maria para sa iyo lang. Sa isang balong malalim, pinto ng bahay namin, ako'y natagpuan ni Don Juan at kami ng aking kapatid ay niligtas. Ngunit nang kami paalis, na singsing ay nalimutan, kaya ito'y binalikan ni Don Juan. Ngunit pinutol ni Don Pedro ang tali upang si Don Juan ay mahulog. Utos ito ng simbahan at batas ng kalangitan at pag-una ang may karapatan sa pag-ibig ni Don Juan. Amang mahal, ako'y kay Doña Maria ikakasal at si Leonora ay kay Don Pedro. Ang inyong kasal ay pagsasabay na. Alalahanin mo, Don Juan, ang lahat ng kahirapan ni Don Maria para sa iyo lamang. Itong hawak kong pamalo ang magpapaalala sa iyo. Amang mahal, dito ko papakasal. Kinasal si Doña Maria kay Don Juan at si Don Juan naman ay nagmana sa kahariang Berbanya at namuno doon tulad ng kanyang mahal na Sa 7 taong paghihintay, ay nasilayan. Sa 7 taong Sino ka? Yo. Ako ba yun naman mo?